Belle and I are married on the 28th of June 2005. Katulad ng mga karaniwan ng mga bagong kasal, we wanted to have a child as soon as possible. Unfortunately, her first pregnancy was not successful as it was declared by her OB na blighted pregnancy. She was really depressed at that time. So ako din. After nun, dumaan pa kami sa panahon na hirap talaga kami makabuo ng baby. Kaya we were advised by a doctor and yung iba naming mga kaibigan na magbakasyon muna o kaya mag-relax daw kami, ganun. Baka daw sakalig makuha sa pahinga na para magka-baby daw kami. It was in the middle of 2006, June, weeks after our vacation sa Boracay nung mag-pregnancy test si Belle sa bahay na nalaman namin na buntis siya. Then the next month, July, I was offered by a friend to work abroad in Vietnam to be exact. As a musician, I accept the offer kasi naisip ko na kailangan namin ng trabaho dahil buntis na si Belle. Then 4 days after ma-offer sa akin yung trabaho, lumipad na ako papuntang Vietnam. Ganun lang siya kabilis. Nung mga 1 week na ako mahigit sa Vietnam, si Belle, she called me on the phone and dun pa lang namin na-confirm na talagang buntis na siya dahil nagpa-check na siya sa OB and kinonfirm nga ng OB na buntis na nga siya nun. Yun na si Jana. Sobrang saya namin nun kahit na malayo kami sa isa't isa. Pero nag-aalala din ako dahil kailangan harapin ni Belle yung pagbubuntis niya mag-isa. Tapos 2007, bumalik na ako sa Pilipinas dahil kabuanan na ni Belle. After more or less 3 weeks nung pag-uwi ko, she gave birth to our firstborn, si Jana. The first time I saw Jana, naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos sa amin ni Belle. Naniniwala kasi ako dun sa sinasabi sa Bible na ang mga anak ay mana at gantimpala na mula sa Panginoon. Magkahalong saya at pag-aalala pala yung mararamdaman mo pag nagkaanak ka na. Saya dahil nandyan na siya, pag-aalala dahil alam namin na responsibilidad ang pagkakaroon ng anak. January yung binigay na pangalan namin sa kanya kasi kinuha namin yun dun sa January 3 na date na kung kailan ako sinagot ni Belle sa panliligaw. Arabel naman yung pinaghalong pangalan namin, Arvin and Belle. I was bound to go back to Vietnam noon dahil may usapan kami ng mga boss ko doon na after mga anak ni Belle, balik na ako sa trabaho. Kaya kinausap ko si Belle na dun sana kami muna mamuhay sa Vietnam kahit hanggang bago mag-aaral si Jana, mga 5 years yun, but she did not agree. So I have no choice but to abort my career sa Vietnam. The reason is hindi ko maiwan yung mag-ina ko, lalo na si Jana. Ayoko mamiss yung makikita ko siya na lumalaki, hindi na kasi kayang ibalik yun. Bumalik na lang ako sa pagtugtog dito sa Pilipinas dahil nga sa gabi yung trabaho ko, yun. Buong umaga ako yung in charge sa kanya, kay Jana. Si Belle naman sa gabi pag uwi niya. Mula nun, literally, we were together every single day. Lagi ko siyang kasama. So, naging effect nun kay Jana dahil ako yung lagi niya kasama. Ang mga una niyang natutunan, mga boys thing. Hindi siya naglalaro ng manika, laruan niya action figures, kotse, baril-barilan. Naalala ko humingi pa siya ng regalo nun sa amin na yung RC na helicopter. Then nung medyo malaki na siya, meron na siyang isip, dahil yun nga lumalaki na siya, nakikita niya ako na lagi ako tumutugtog. Yun yung nakikita niya lagi. So gusto na niya na mag-gitara. Kaya yun, una ko siyang tinuruan ng ukulele. Tapos yung 6 strings, then yung piano. Nung nag-aaral siya, she was very shy pero lagi siyang honor student. Hanggang ngayon. Simula na nag-aaral siya hanggang ngayon. Tahimik siya pero achiever.
She spend most of her time sa studies niya or drawing or playing instrument sa bahay. Bilang ate sa mga kapatid niya, she was very strict. Napaka-stricto niya. Mas gusto pa ng mga kapatid niya na kami yung magbantay kaysa sa kanya. At yung pinaka ikinatutuwa ko sa kanya bilang magulang ay yung pagkilala niya sa pananampalataya sa Diyos na natutunan din namin ni Belle ng mama niya. Nakita namin sa kanya na mahalaga din yun sa kanya. Wala yan na absent sa pagkakatipon sa iglesia. May takot siya sa Diyos. Kasiyahan ng magulang yung magkaroon ng matalinong anak. Pero bukod sa kasiyahan, karangalan ng isang magulang ang magkaroon ng anak na may takot sa Diyos. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagkakaroon ng anak na tulad niya. Anak, sa pagharap mo sa bagong yugto ng iyong buhay, samahan ka nawang palagi ng Panginoon. Piligid mo lagi ang mabuti. Panghawakan mo ang aral ng Diyos. Maligayang kaarawan, anak. Mahal ka namin sa tunay na kahulugan ng salita. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Piña, 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 frutalas. Hugas. Wow! Dito, hugas. Sabi mo kay dad. Sabi mo, dad, hugas. Hugas. Ano ginagawa mo? Come here. Ganito araw, tingnan mo si Ma.